Sayaw na sila. Sayaw, kikay. Sasayaw sila 5. Taring talaga si Idol Bawat may sasayaw, hindi talaga maano. Siyang pambala. Yawa. Hop, puta! Yari! Isa pa Idol! Ay mga patambling-tambling na. Puta. Grabe siguro niya, kulit nyo Tamblingan ko kayo. Huwag mo na kayo magkakita kayo sa building ko. Magkakita tayo ng pintuan na... Sabi ni Idol, makulit kayo tamblingan ko kayo. Good morning mga kasama. Good morning. Okay, good morning. Good morning. Konting announcement lang. Isa na tayong isa. Makinig. Ito kasi yung mga pangyayari kahapon. Ngayon po, kung ating mapapansin, bago pa lang tayo sana magsimula dun sa ating mga barak. Dati kasi, ang kada floor ng barak natin, iisa lang po talaga yung daanan yan. Yan po is pinaharangan dun sa kabilang side. Tingin niyo sir, bakit? Para maiwasan natin yung pangangapit bahay ng ibang mga grupo. At isa lang yung pathway, ibig sabihin, pag may umakyat doon sa floor niyo na hindi nyo kalugar, isa lang po ibig sabihin yan. Ano po? May minaman-manan o meron dyan sinadalaw, nililigawan. Ano ba? Sana, lalaki sa lalaki na yan. Kasi dinadayo na nila Talo-talo na. Ngayon, kaya yung pinaharangan yung kabilang side dyan para doon lang tayo dadaan sa isang daanan. Ngayon, paharangan ko ulit yan. Kasi kahapon, meron tayong kasama dito na walan ng gamit. Medyo mamahalin. Doon sa floor nila, 4th floor, last floor, building 21. Hindi ko alam bakit meron mga ibang tao Alam na kung sino pumitik. pumupunta doon. Nag-report kahapon doon sa... Hindi naman natin pwedeng sabihin naligaw. Kasi nasa tulog floor Wala naman tayong susunod na floor doon. Ngayon, halo-halo na tayo dito Kumpara sa Ghost Fighter, mga klase na halimaw na yung mga nandito. Halo-halo na. May mga tumatay sa bowl na diwinubusan, may mga macho dancer, ano pa? May mga palakalan, palaigig, palahugog, ano ba? At isa pa yung mga magna. Ngayon, sinasabi namin sa inyo, maraming report na nakakat talaga dito. Yung iba na nag-report sa amin ng mga nanakawan, dapat gagawa po tayo ng kasulatan ng ating written report. Kasi sabi nga po namin, kahit i-report nyo sa amin yan ngayon na kayo'y nanakawan, wala po agad kaming magagawa dyan. Maliban na lang kung maaga natin na i-report. Kung baga ka sa pulis, pag tayo nga nanakawan, ano po sinasabi ng pulis? Hindi rin naman agad nila na ibabalik. Tama po ba? Ang gusto namin, pag nag-report kayo, magagawa namin ng aksyon. Pero paano namin magagawa ng aksyon kung wala tayong incident report? Ngayon, kung yung mga kasama natin, dati kasi dito, yung sinabi na magkakaroon ng drug test, ang daming wala. Ang daming hindi nagsipasok. Paano kaya natin matitrace yung mga magnanakaw dito?
Ngayon, ito lang po yung sinasabi ko sa inyo. Kasi hindi pa kayo nahuhuli. So, nandito ka man ngayon, shout out sa'yo. Shout out. Ngayon kasi ganito yan. Nainipon yung mga report na nandyan sa akin. Once dito may nahuli o may nakapag-report na tao nagnakaw, automatically, lahat ng report na nawala dito, sa inyo lahat yun, may judge. Kaya kung ikaw man yan, nakakaya mo nga nakawin yung mga pinaghihirapan ng kasama mo dito, bawas-bawasan natin yung kapal ng mga mukha natin. Kasi yung tao na yun, problemado din. Lumapit din sa akin yun. Tapos nanakawin nyo lang din yung gamit niya. Kung saan nyo man ginagamit yan, kung sa bisyo nyo, maganda yun sa inyo. Kasi nakapagnakaw kayo eh. Pero kung ipapakain yan sa mga pamilya nyo, mahiya naman kayo sa mga anak nyo. Tapos ang lakas nyo pang sabihin na gumawa ng mabuti. Masabihan nyo yung anak nyo, haharap kayo, ipapakain nyo, pabibili nyo ng regalo, galing sa nakaw. Ngayon, kung nandito ka man, nasabi ko sa iyo. Ngayon dito, kung may mahuling nagnanakaw, automatically, is yan. Dati may nangyari na dito, nakawan, extension wire nga lang ngayon eh. Hindi nyo alam, nagput pa yun. Si Rotaflex, napakahigpit pagdating sa pagnanakaw. Wala yan na sinasanto kahit sabihin natin na maliit na item lang yan. Kailan lang natapos yung pag-release sa tao na yun? Ang tagal na. Nakulong pa. Kaya sabihin natin na ganun lang. Sabihin natin, kadalasan kasi nangyayari dito, pag may nakitang gamit, kukunin. At nahuli, yun na. Kasi pag hindi natin gamit, huwag po natin pakilaman. Ngayon, dun sa may-ari ng gamit, huwag naman natin iwan kung saan-saan. Ang kaso nga lang, may nalilinig ako dyan, nakapadlock na, tinatanggal pa. Napakalupit nun. Hindi na natatakot. Ngayon naman, dun sa mga lagi naman sinasabi, pag hindi nyo baraks, huwag kayong pumasok. Ay sa minsan kasi, magkakatuwa pa kayo, kung once na may nawala yan, sa baraks yung tao pinasukay nyo, kahit na hindi kayo nagnakaw, isa kayo sa suspect. Kasi hindi nyo naman baraks yun eh. Ngayon, kung sa mga floor ng baraks nyo, may nakikita kayong ibang tao na hindi taga doon, pwede nyo yan ilapit sa amin. Kung kaya nyo picturean nyo. Para matignan natin kung sino. Maalala ko lang, wala ditong CCTV. Ingatan natin yung mga gamit natin. Mismong bawang, magic sarap dito, nawawala pa. May nangyari nga dito, magluluto lang ng sinigang, nawala pa yung pang-ingredient eh. Ating gabi, nawawala yung sa itaas. Paano nga nawala asin yung kanyang sinigang? Wala nang sinigang mix. Ano ilalagay doon? Medyas? Tama. Ngayon, sana, nasisilip tayo mag-isa, sinasabi natin. Yan ngayon, pwede na tayo Wala yung sinigang mix siya, nagwala. Tagalit eh. Yun lang yung sa akin. Maraming salamat mga kasama. Ngayon na, magsasalita si Safety Albert. Isang magandang umaga mga kasama. May concern lang din na nakarating sa akin. Reporting by guard na nasa entrance natin. May nagreklamo na po mga kapitbahay natin doon. Yung mga nagbibihis po doon na nakabrief lang, nahintubad ang short, sabay magpapantalon. Ayun. Bahay niya Public kapatid. scandal po yan mga kasama. Pwede po tayong kasuhan ng mga magre-reklamo sa atin. Hindi po namin ina-allowed yung ganun dito kahit nasa labas po tayo ng premises. Kasi once na magreklamo yung mga kapitbahay talaga natin sa barangay, na ganun ang ginagawa natin araw-araw,
maapektuhan po ang kumpanya natin. Nakiusap naman po, huwag po tayong magbibihis doon sa labas na nakabrief lang. Mas maganda po pagpunta nyo ng site. Kung ayaw nyo po muna mag-safety shoes, kahit pantalon man lang po, nakapantalon na tayo. Tapos meron pa pong isa. Yung lasing na natulog doon sa malapit sa gate ng bahay na hindi na pinapasok dito ng gwardiya. Nung sinita daw po nung may-ari, siya pa yung galit. Yung lasing. Alam niyo naman po sa sarili niyo na may curfew tayo rito. Okay lang naman na pumasok kayo ng medyo lasing. Basta pasok po kayo sa curfew hour para papasukin kayo. Bawal na lang pumasok ng lasing. Sorry. Kung po tayong maglalasing sa labas, maghanap po tayo ng tutulugan sa labas. Huwag po dyan dito sa labas ng gate. Kasi marami pong magre-reklamo dyan ng mga bahay-bahay. Lalo-lalo na po subdivision yan. Sana yung mga papasok, ulitin ko, magpantalon man lamang, huwag pong mag-uubad sa labas. At yan, siyempre, yung pangkalahatan po natin, yung pangkaligtasan natin. No? Sa araw-araw po na ginagawa natin, sa mga activity natin, sa mga scope of work, dapat po lagi po natin munang isipin yung kaligtasan natin.